So let us see what do we have here for you guys. Chili. So just pick only what resonates. Okay. It looks like whoever this energy is na related strongly sa yung buhay, pag-ibig, na matagal na nanahimik, High Priestess energy, pero mukhang may pagkilos na ngayon. Look at that. See? Just take only what resonates, guys, at mga mensaheng kumo-connect sa inyo. Thank you so much. Maraming salamat din kay Archangel Michael together with the angel guardians and even ancestors of collective. Let's get it on. Ay, oh, 'di ba? Wala ka pang sinasabi, Miss Yenny. Ito na nga, no? So, we have here the center of the reading, Ace of Coins. Seven of Coins right in here, and this is 7. Okay, you could be seeing a lot of number 7s or this person right in here. But spiritual number 7, ibig sabihin, no? May mga mensahe si universe through angel guides. Not posibleng ang dating matigas ang ulo ngayon ay nakikinig na. So, let me see more. Yeah, see, look at that. We have here this Eight of Cups in reverse. So, let me tell you this. Okay? Ang pinaka nakukuha ko rito, no, na napakabigat, no, na ito yung main message na napipick up ko. Whoever this energy is, no, this person here, hindi na paaawat at mukhang lumalabas ka bilang enerhiya ng Queen of Wands energy. Wala tayong gender ba, lalaki, LGBT. So, kung sino man itong energy na to, no, magbabalik siya at hindi magpapaawat na magbabalik sa buhay mo kung kailan desidido ka ng kalimutan siya or kalimutan ang lahat. Yun, no? So, yeah. Kasi this Eight of Cups in reverse, no? Alam mo sa mga traffic signs, no? Or sa mga signs sa kalsada, yan ang U-turn, mare. Okay, U-turn yan. So we have here this Wheel of Fortune, okay? So this is something here who wants to fix something, who wants to make things right, who wants to turn back time in order to fix or repair something. So we have here this Ten of Wands now in upright position. Bottom of the deck, the full Five of Swords and the Three of Cups. See? The Three of Cups right in here no, is an energy of reconciliation, pakikipag-ayos, pakikipagbalikan, no? At nakikita kong yun ang kanya ritong bubuhusan with the Seven of Coins energy ng kanyang oras at panahon. So bago natin pag-usapan, no, kakaloka, no, ngayon talagang linggo, meron talagang buo ang loob. Buo ang loob na habulin ka, mare. Ayan, no? So, batiin mo natin lahat. Hi and hello there everyone. My name is Yan. Welcome new subscribers. So, training is tambayers ko. Maraming salamat. Thank you so much. And Puyaters, maraming salamat. At kung hindi niyo pa alam, meron pa po tayong other channel link down below lang sa ating description box. Kaya kung gusto ninyong manood pa ng more collective readings for all signs, bala kayo. Hindi ko kayo pipigilan ha. Pero dapat malinaw tayo na pipick upin nyo lang yung mga mensahe na para sa inyo. Kapag hindi ko mo connect, huwag mong piliin or damputin ang mensahe. Okay? Okay ba tayo doon? So, lahat tayo ditong gender, kagaya nga ng binanggit ko kanina lang. So, ibig sabihin, babae, lalaki, LGBT, lahat tayo welcome. Possible din dito magpalit ang roles, mahal, kasi general reading ito. At the end of the day, lahat tayo may free will na free mong gamitin anytime, where? So, here, no? Timeless tayo ha, pwede nangyari na po. Sa iba nangyayari na, sa iba mangyayari pa lang, no? Pero ngayong araw ng linggo, etong tao na to, no? So, sinasabi mo, Miss Yan, na ang
mas ma-heavy na energy ay ito ay nangyayari sa kasalukuyan. Yes! Tama ka. So, nakita ko dito na kung sino man tong energy na 'to with the Seven of Swords right in here 'no, and there's this Six of Cups to the Four of Cups. Ibig sabihin, ito ang past lover mo, ang person mo rito na posible ng gaslight, nanloko, nagtaksil, nasaktan ka, at nagsinungaling na sa'yo. Pero nakikita ko na ang taong ito na posibleng naging toxic sa buhay mo, ngayon ay nakaranas ng itong mga nakaraang buwan lang, nakaranas rito ng mga awakening moments, no? Pati sa panaginip, hindi talaga siya nakakapagpahinga. Yung mga panaginip niya, puros mga parang nightmares or bangungot, no? So, nakita natin dito, no, that this person right in here, no, ay hinahunting ng kanyang conscience. And pare, meron pala siya noon, no, Yangshin. At makikita ko na itong tao na to, no, ay pilit mong gustong kalimutan, 'no, yung iba medyo nahirapan kayong gawin 'yan, 'no, dahil nga medyo masakit, ang nagawa niya rito sa inyo. Pero nakikita ko, 'no, na yung iba nagtatagumpay dahil ito kayo na talagang buo na rin ang loob ninyo, nakapagdesisyon na kayo, 'no, desidido na kayo na tuluyan na siyang kalimutan dito 'no, ibaon sa limot at mabuhay muli 'no, mag-create ng bagong mundo para sa iyong sarili 'no, live your life at its fullest without this person now. So, nakapagdesisyon na kayo at dahil nakapagdesisyon na kayo niyan, eto siya magbabalik, gano'n. Gano'n talaga yun 'no, 'pag ayaw mo na, hahabulin ka niya, 'di ba? Kung kailan ayaw mo na siya, hahabulin ka naman niya ngayon. Hold So, kung sino man 'tong energy na 'to nakikita natin dito that this person right in here 'no, ay kamakailan na nagsimulang ma-confuse, maguluhan. Bakit parang sa dami ng kanyang ikaw yung gusto niyang balikan, hindi niya rin mawarian, pero maaaring itong person na 'to 'no, ay mas sinusunod ngayon ang kanyang damdamin kasi nakikinig siya rito ngayon sa kanyang mga angel guides or guardians, 'no? May mga mensahe ritong ipinaparating na ikaw ay kanya ritong dapat na habulin at balikan. Kaya naman may pag-U-turn, no? Yung iba sa kanila, walang sasakyan na. Ibig sabihin ng U-turn, pagbalik. Okay? Sa kanilang minsang naging tahanan, no? Minsang naging home. At ang tinutukoy na yon ay ikaw. Ayun, no? Ikaw yung tinutukoy na yon. Kaya gusto nila ritong magbalik doon sa kanila rito 'no, na pinagmulan 'no. So, nakita natin dito na itong tao na 'to with the Ten of Wands in upright position is an indication that this person right in here 'no, wants na tanggalin ngayon yung parang mabigat sa kanyang, dibdib 'no. So, nakita ko dito na ang kagandahan naman, center ng reading kasi 'no, center ng energy niya ay ang Ace of Coins. Ibig sabihin itong tao na 'to 'no, ay nagbabalik 'no, dahil gusto talaga niyang maisaayos ang lahat 'no, at hindi ko nakikita na itong tao na 'to ay magbabago sa kalagitnaan ng kanya rito 'no, na pagsusumamo sa'yo. Ang taong ito 'no, ay hahabulin ka kung kailan ayaw mo na, kaya nakikita kong hindi magiging madali ang lahat at parang siya ay dadaan sa butas ng karayom. Kaya kung sino man 'tong energy na 'to, good luck talaga. Wala pang nagkasya sa loob ng butas ng karayom, mare. So, kung sino man 'tong energy na 'to, willing naman siyang lumusot diyan. Ay, meron pala sa FPG, 'di ba? Kaya palang pumasok ng FPG sa butas ng karayom, 'di ba? Okay, so kasi naman 'tong energy na 'to 'no, kailangan maging mala-FPJ din siya dito dahil maraming actions ang kanyang kailangan ditong gawin 'no, para mapaglabanan dito 'no, yung kanya ritong mga alam mo na, pagdadaanan 'no, para muli kang maibalik sa buhay niya. Hindi na siya magpapaawat, hindi ko na rin nakikitang magpapapigil. Nakikita ko dito na marami kasi ditong mga sawsawero at sawsawera na parang nakapagpa-impluwensiya ng kanyang isipan na lason mare 'no, or pare ang isip ng person mo ng dahil sa ang daming mga pakailamero at pakailamera sa paligid, 'di ba? So nakita natin dito na nakinig siya lahat dun, kaya eto nagugulong buhay niya ngayon. At ngayon 'no, naguguluhan siya rito 'no, kung kailan at saan ba siya.
nagkamali. Kaya itong mga nakaraang buwan 'no, imbes na siya rito 'no ay magsaya sa salubong ng 2026, iniisip at pinaplano niya rito paano ka muling mababawi 'no. At ngayon na Abril na, nakikita ko rito 'no, na itong init ng panahon 'no, kasing init ng panahon, summertime 'no, ang kanya rin ditong nag-aalab na hangarin na maibalik ka sa buhay niya. Yan, o puwede huminga. So, definitely I'm seeing a man or woman in action. Knight of Swords energy. Kaya nakikita ko rito, no, na, tingnan mo yan. Okay? Iba na, no? Malayong-malayo na ang energy mo kumpara sa noon. So, hindi ko nakikitang welcome na welcome itong tao na to ngayon sa buhay mo. Lalo na, hawak mo tong sunflower na yan. Sunflower is the symbol of happiness. Kaya, no, nakita ko rito na mas pinipili mo rito yung pathway or daanan kung saan ka tunay na magiging masaya. So, nakikita ko na yan na yung desisyon na gusto mo ditong gawin. Okay, nakikita ko rin dito na ikaw ito, no, na hindi ko nakikita, no, na magbibigay sa person na to. Okay? Or kung meron ka mang natitira, no, kahit konti or katiting na feelings para sa kanya, hindi na yun magiging sapat para magkaroon kahit konting spark. Yan. So, ibig sabihin, kung gusto niyo dito talagang makabalik sa buhay mo kahit bilang isang kaibigan at paghirapan niya. Pero marami-rami talaga sa inyo rito yung hindi niyo siya tatanggapin kahit bilang friend, Three of Cups energy. Nakikita ko na gayon pa man ang magiging rito na sitwasyon, magpapatuloy pa rin siya rito upang suyuin at magsumamo sa iyo. So in other words, mga mahal, no, maaaring makulitan kayo because of this person's presence, no. Pero nakikita ko na ginagawa niya ito, no, para sa kanya ritong sarili. Kasi gusto niyang maging happy, ano, 'di ba? Alam mo, no, um, minsan parang nakakaawa yung mga tao 'no, na late bloomers sila. Late silang nagigising 'no, kapag katapos na yung kasalanan tapos wala nang magagawa kasi nakapagdesisyon na, final decision ng isang person 'no, na ayaw na or what, na maawa ka ng konti, pero maiisip mo rin na parang nakakabwisit din naman kasi. Bakit niya naman kasi ginawa yun, 'di ba? So, kung sino man 'tong energy na 'to, hindi mo din alam, eh, minsan maaawa ka sa kanya, minsan mabubwisit ka, eh, 'di ba? So, kung sino 'tong energy na ito, nakikita ko rito, magta-try pa rin siya rito ma-ring 'no, or pare. So, nakikita ko dito that with the Fool, ito man ay, isang, klase ng taking a risk or taking a chance. Isa man itong bagay na hindi naman delikado, kundi bagay na talagang mapapasubo siya rito 'no, sa mga hamon na puwedeng ibigay sa kanya dito ng tadhana. Pero alam mo, isa lang malinaw nakikita ko rito. With the Wheel of Fortune right in here, kaya siya rito binabalik ni Universe dito sa buhay ninyo. Kasi bukod sa binabago ni Universe ang buhay niya, eh, itong tao na 'to 'no, ay maraming atraso sa inyo. Kailangan niya 'yun na bigyan ng justice or hustisya at kailangan niya 'yun na maiayos sa'yo, okey? Kung may utang siyang pera, kailangan bayaran niya 'yan. Siyempre may utang 'tong sorry at apology sa'yo, so kailangan 'yan ay sabihin niya 'no, ng kanya ritong taos-pusong paghingi ng tawad sa'yo. So marami pang iba na kailangan ayusin niya 'yan. Iba sa inyo may mga anak kayo nito or may anak kayo nito, dapat tustusan niya, 'di ba? Kailangan tupdin niya yung kanyang responsibilidad sa bata 'no, so just take only what resonates. So ano ang pagkakautang nito sa inyo, kailangan niya yung ibalik, kaya siya rito binabalik para rin 'yan sa kanyang sariling kabutihan, 'di ba? At siyempre para rin sa'yo 'yan. Yung iba na nag-iisip ng or naghahangad ng closure, eto na 'yon, 'no? Hindi niyo na kailangan lumapit sa kanya kasi eto siya, 'no? Para siya rito si Lydia de Vega. Hahabulin niya kayo 'no, na para siya ritong nag-marathon. So nakikita natin dito na itong person na 'to mga babes 'no, ay ang person rito na hindi magpapaawat kahit may pumigil pa, siya'y magbabalik na sa iyong buhay. So yeah, initials right in here na nakikita ko, we have capital letter E,
capital letter O, capital letter N, capital letter F, capital letter R, capital letter P, and capital letter A. For small letters, we have M, D, S. This person here could be someone working in a medical field or related doon. Could be nurse, medic, doctor, or someone here who could be, a trainer, okay, or doesn't have to be. That might be a direct sign for someone watching. Let's continue. Small letters. Nakita ko rin dito, we have S, P, and last but not least, I. So these are all the messages we've got right here for you, sweethearts. Again, I'm your Yana Ani. Happy Sunday. Sarang love in life. Anya.